Hello, good day everyone, and welcome back to my blog. So this is officially Maritime Aviator Vlog Journal Session 0144. So it's about, or to be specific, it's my diary entry 0144. And of course, before I begin my vlog journal entry, I would just like to tell that that I will be using the language of my local language here in the Philippines, which is Tagalog, for security and privacy purposes of my blog. So now that I've already mentioned that, so let's begin on my vlog journal sessions. So recently, medyo nag-over budget ako regarding sa regarding sa mga upgrading ng mga equipment ko kasi sa dami ng marami ako talagang inayos na mga in-upgrade na equipment. Nakita nyo naman pati yung cosplay costume ko, in-upgrade ko na. So yun nga, medyo napataas ng konti ang expenses ko, pero kahit gano'n na medyo napataas ang expenses ko at napa-over budget ako ng konti, satisfied naman ako sa results kasi kita nyo naman, all new look, and yun nga, medyo satisfied naman ako kasi all new look nga, tsaka all new outfit, bago din yung mga gamit na gagamitin ko, hindi lang sa personal life ko kundi sa mga work related stuff. And I think talaga na necessary din naman yun na mag-upgrade ako ng equipment ko kasi quite frankly hindi ko pa ako nag-upgrade ng equipment ko for a number of years now. I think 5 years na nga yata na walang, or half a decade na yata na wala akong ina-upgrade na sa aking equipment, still maintaining yung same. So I guess it's about time na mag-upgrade na rin ako ng equipment ko about dun sa ganung bagay. And bagay, essential na rin din naman kasi talaga yung mga upgrade ng equipment ko So anyway, may mga bagay pa ako, despite na medyo nagkakaroon na ako ng problema sa funds ko, sa mga sa budget ko, I think necessary naman yung yung pag-spend ko. And may mga na-postpone pa nga ako kung tutuusin na mga dapat kong i-upgrade. For example, yung iPad ko, yung hardware equipment ng iPad ko, ang nagagawa ko lang sa ngayon is i-upgrade yung safety case niya. So nagmukha na siyang tactical. Kung nakikita nyo, mukha na siyang iPad iPad ng cosplay ng SCP, which is Mobile Task Force. Pero maganda, aesthetic design, parang akala mo military type ang dating, military law enforcement type ang ang upgrades. By the way, nga pala, lahat ng mga vlog journal entries ko, sinusulat ko siya dito sa aking iPad kasi para hindi ko malimutan, kasi may sabihin na natin may problems ako when it comes sa memory kasi minsan may mga bagay na dapat akong sabihin na nakakalimutan ko pagkaharap ko na yung camera, parang na may mental block ako. So anyway, yun na, medyo low na rin din ang ang money ko so far. Pero kahit medyo low ang money ko, hindi ako, sabihin na natin, hindi naman ako nabahala kasi necessary naman talaga yung mga expenditures ko, and talagang necessary yun. And so far, meron pa akong enough money dito para may i-take yung seminars na dalawang i-take ko, which is yung BT na kailangan kong i-renew na seminar para sa Seaman. Ang tawag doon is basic training. Unfortunately, ang basic training sa Seaman, mandatory na nire-renew yun. Hindi ka tatanggapin sa trabaho kung hindi mo re-renewin yun. Yan yung pinaka most basic na seminar sa Seaman, yung BT. Basic training ang tawag ngayon. Dati ang tawag nung unang nilabas itong type ng training na to is SOLAS. Pero ngayon, it's just only a name change. Pero kung titingnan mo yung curriculum or yung methods ng seminar, BT pa rin siya. Hindi naman BT, nag-change lang siya ng pangalan, pero yung documents, yung theories, yung lectures is very much similar pa rin sa sa SOLAS. Oh, sorry, may langaw yung camera ko. Nakaka-distract. But anyway, one more thing na gusto ko ring sabihin is, unfortunately, hindi lang BT ang i-renew ko na seminars apparently this time. So, yun nga, nakalaan na kasi yung budget ko. Akala ko kasi, ngayong bakasyon ko, ang i-renew ko lang na seminar is yung isa lang. But it turns out, nung chinek ko recently yung Marina mismo website para tingnan ko ano yung mga certificates na probably mag-i-expire sa akin, ang lumabas, it turns out na pati yung bitok ko na certificate, BTOC certificate ko, ay mag-i-expire na rin at the same time. So, hindi ko kasi matandaan noon since nirenew ko to 5 years ago kung yung seminar na to
pina-register ko sa mismo sabay. Pero it turns out nga, tama nga, ngayon ko lang naalala na yun nga, ni-renew ko siya ng sabay. So ibig sabihin mag-i-expire din siya na sabay, and it turns out din kailangan ko rin siyang i-renew na sabay, which bottom line is kailangan ko silang i-renew ng sabay. Now, for those who are wondering kung ano yung BTOC certificate, ito yung Basic Training in Oil Chemical Tanker. So basically, parang sabihin na natin isa siyang specialized training or seminar para sa mga seaman kung nasa tanker ka o kung yung work ng related mo is nasa tanker ka. Of course, syempre, kung nagtatrabaho ka sa bulk or sa container, hindi na kailangan ng BTOC. Meron namang ibang seminar regarding doon na nag-i-specify kung ano yung nag-i-specify na, yun nga, ship assignment mo. So, doon mo rin malalaman sa special type ng training kung anong klaseng barko yung, alam mo na, nag-workout with. Now, in my case, since tanker naman ako, bitok ang, i-renew ko. So, ano pa ba? Oh yeah, one more thing, may iba ako. Also, gusto ko ring i-report na tapos na yung pagba-backup ko ng copies ng vlog ko regarding sa another video platform. Obviously, pag nagme-make tayo ng videos, it's a golden rule na hindi lang tayo mag-make ng video sa YouTube, mag-backup din tayo ng physical files, and at the same time at least 2 other video platforms para in case na sabihin na natin, in case na worst case scenario na ipasara ni YouTube yung YouTube channel natin, meron pa tayong other storage, online cloud storage ng ating mga videos para hindi siya totally. After all, sayang din yung effort kung buburahin din na ng YouTube yung yung video storage mo, tapos yun nga, pinaghirapan mo na videos tapos buburahin lang ni YouTube. So, mahirap naman na iulitin mo ulit kung ano yung ginawa mo, di ba? So, ang sa akin, ang dalawang backups na ginawa ko, bali 3 backups na ginagawa ko kada video ko. Una, physical na backups, yun yung nasa may hard drive. So, kailangan may hard drive ka. So, meron na akong dedicated na binili na hard drive na specifically iniiwan ko to sa bahay at pinaglalagyan lang talaga ng backup ng mga videos ko, which is ito. Actually, hindi ito. Yung isang backup drive ko, yung external back drive nasa taas ng bahay ko. Pero still, I am just showing this only for reference na kailangan meron kang one physical hard drive para i-backup yung mga videos mo, and two other options na cloud, sabihin na natin cloud backups. Ang sa akin, ang site na pinili ko is una yung isa Facebook, kasi meron ng Facebook tawag dito, meron na nagpapublish na rin kasi ng videos sa Facebook, so okay na sila. Facebook, at pangalawa is yung tinatawag na hindi masyadong kilala na video platform ngayon, yung sa akin Odyssey. Actually, kung titingnan mo, maraming mga video sites talaga sa internet na video platform sa internet na nagbabackup ng videos. Merong Rumble, merong Odyssey, merong pang isa, DTube, pero syempre medyo complicated mag-backups dun sa mga other websites na to. Ang pinakamadali na mag-backup ka ng mga videos is YouTube pa rin talaga, or mag-publish ng videos is YouTube. Miski Facebook, to be honest, medyo hindi naman ako regular sa Facebook. Nahihirapan din ako mag-backup ng mga videos ko doon. And quite frankly, mahirap mag-backup ang around 160 videos sa isang sa isang sakay ko. So, napakarami na videos na kailangan kong i-backupan. But, despite ganun karami, successful na ako na binackupan ko siya sa isang, so na-backup ko na siya ng 2 beses. Yung una, isa physical hard drive, and pangalawa, itong sa Odyssey na video platforms. For now, ongoing pa rin yung backups ko sa mga videos ko. Up to now, hindi ko pa siya nababackup sa Facebook, pero probably later on, ibabackup ko siya. After all, marami na akong free time, so hindi na ako, sabihin natin, medyo hindi na ako hirap. Okay, ano pa ba? Yeah, one more thing, nahihirapan din ako para mapadali yung trabaho ko. Dapat yung yung isang video platform ko, Odyssey, isi-synchronize ko sa YouTube, pero at the moment, sadly, hindi available ang synchronization sa akin. So I don't know kung anong dahilan bakit hindi siya ma-synchronize sa isa kong video platform. So ang nangyari na lang is manually ko siya ina-upload. But still, maganda pa rin na kahit manually ko siya ina-upload do sa kabilang video platform site, is still at least nagme-make ako ng backup copies. So ano pa ba?
Oh yeah, one more thing na ano ko recently is gusto ko na rin idagdag na ibalita is recently medyo tinry ko yung yung promotion na advertisement ng na parang AdSense na promotional offer ng YouTube. Of course, it's still in its beta phase right now, yung tinatawag na YouTube promotions. Nakalagay yun sa natin sa menu natin sa YouTube Studio natin na merong offer doon. I-click nyo lang yung videos category. Dos makikita nyo sa pinaka-kanang tab nung website na yun, may nakalagay doon promotions tapos beta. So I think tinry ko siya recently, and to be honest, medyo yun nga, maganda ang resulta and very satisfying. And to be honest, quite frankly, yung results went more than I hoped for. So imagine mo, I started out this YouTube channel with only 20 subscribers nung time na to, nung inactivate ko yung YouTube channel ko. Tapos within a year, nadagdagan lang siya ng at least 40 subscribers, so umabot na ng 66. Pero nung ginamit ko itong nag-experiment ako nitong Google advertisement accounts, ang subscriber counts ko na ngayon from 66 umabot na to 2,300 subscribers within just 3 weeks. So imagine mo nun, although aminado ako so imagine mo ang very successful na ang hinar ko na hindi ako nagkamali na nag-experiment sa sa pag-advertise ng YouTube channel ko sa Google. So bali ang nangyari lang noon, binigay ko lang yung money, parang nag-prepaid ako. Tapos si Google na ang bahala para mag-promote ng channel ko at mag-advertise, and ayun, naging successful siya within 3 weeks. 2,300 subscribers siya from 66 subscribers. So, yun nga, it's so successful talaga na, to be honest, napapaisip ako ngayon na baka, sabihin na natin na medyo i-continue ko yung pag-a-advertise sa YouTube channel ko. At least paabutin ko siya ng at least, well, roughly ang goal ko ngayon is at least umabot ako ng 10,000 subscribers. I'm very happy na that. Pero to be honest, kahit 2,000 subscribers, I'm very happy na rin eh. So hindi na masama ang 2,000 subscribers regarding sa channel ko. Pero ang goal ko is right now is umabot ng at least 10,000 to 20,000 subscribers. So but for now, syempre, hinto muna yung pag-promote ng channel ko kasi unfortunately, as much as I want to, yung promotions ng channel ko, promotional advertisements ng ng channel ko does not come in cheap when you're hiring Google advertisements para i-promote ang channel ko. And as of the moment, unfortunately, ang ginastos ko na sa YouTube advertisements, just to be transparent, is umabot na ng 12,000. Which is, frankly, medyo mahal nga talaga yung kung titignan mo kahit sa anong angulo. Pero nakuha ko yung resulta na gusto ko. Umabot na ako ng 2,300 subscribers as of making this vlog right now. So, kahit sabihin na nating mahal siya, i-consider natin ito na sa halip na kumuha tayo ng third party na hindi sanctioned or sponsored ni Google ang pag-advertise ng YouTube o yung tinatawag na mga boosting services na out there sa sa internet, Filipino boosting services. Bakit hindi natin i-consider, kahit sabihin nating mahal, yung offer ni YouTube na kanilang Google sponsored and sanctioned na advertising services na para i-boost yung ating subscriber count. Kasi kung i-hire natin halimbawa yung third-party boosting services, may posibilidad pa na maban yung channel natin kasi sabihin nila anomaly daw na biglang umakyat yung subscriber count natin, something like that. So, mas mabuti na bakit hindi lang natin i-hire yung Google mismo na sila mag-boost sa atin na subscriber natin. And at least kahit pa paano, hindi nila tayo masisita kasi we hired them professionally. We gave them the money para at least i-boost up yung ating or i-promote yung ating YouTube channels. Which, sabihin na natin, of course, aminado ako, hindi cheap ang 12,000 pesos para lang sa promotion at advertisement ng YouTube channel. Pero I think it is a necessary, sabihin na natin necessary expenses ngayon kasi, yun nga, I want my subscriber count to boost naman di ba? So, I get the results. Pero of course, sa ngayon,
I'm not so sure muna kung pagpapatuloy ko due to budgetary reasons, pero one thing is for certain is pagpapatuloy ko siya as soon as medyo sabihin na natin lumuwag-luwag yung ano ko, expenses ko. After all, I'm very satisfied sa result ng Google promotions ng AdSense. I am really satisfied about it, yung resulta. From 66 subscribers, umabot na ako ng 2,300. So, yun lang, pinagpaplanuhan ko lang. Pero at least mas maganda na kung gusto nyo ng subscriber count, mag-boost kayo ng subscriber count, i-hire nyo ang Google o para sabihin na natin mas mabuting i-use nyo yung Google services in promoting our channel, in promoting your YouTube channel. So far, while making this vlog, syempre nasa beta phase pa siya. I doubt some Filipinos have even noticed it yet. Palagay ko hindi pa nanonotice ng ibang Pilipino ito. And probably baka isa pa nga ako sa una sa mga nag-a-advertise ngayon regarding sa boosting count or promotional services ng ni Google sa YouTube channel. So hindi pa masyadong kilala, so I would probably take the opportunity na i-boost yon. And frankly, I'm very happy and satisfied sa results. So far kasi beta phase pa din siya, miski do sa YouTube natin beta phase pa siya. Pero kung marami ng makakakilala nun or malalaman yung ganung sistema, I bet hindi sila magdadalawang isip din yung may mga pera dito na na may pera sa YouTube na hindi naman may pera or willing na magbigay ng pera para mag-advertise ng YouTube channel para sa subscriber count nila. Palagay ko gagawin din nila yun eh. Ang sa akin lang, siguro ang gagawin ko if ever na gano'n, probably baka mag-alat ako ng certain budget para i-promote yung yung YouTube channel ko. After all, ang goal ko is at least 20,000 subscribers. So it's a very mile long from 2,000 subscribers, nearly 10 times. Pero I'm very happy kung umabot talaga sa ganun. And yun nga. Also, one more thing bago ko nga pala, yung promotional services ng YouTube, it's not 100% it's not 100% na sabihin na nating 100% na results. Masasabi natin na hindi lahat ng results positive, meron din siyang downside. So, as of the moment, I am just saying din just to be transparent din, na although ang aking subscriber count na ngayon is 2,300, ang watch hours ko regarding for monetization is nasa 173 hours lang, which is napakababa. Considering yung dami ng subscribers ko sa watch hours ko, masasabi lang natin na ang purpose lang ng Google AdSense is to bolster yung subscriber count, which is yun nga, which is i-boost yung ko. So, papakita ko dito sa aking tablet yung actual na results. So, nakita nyo, ito. Ewan ko kung makita to ng malinaw, pero I hope it does. So, nakikita nyo, nag-comply na ako sa first criteria, which at least makarating ng 1,000 subscribers. So, 2,300 subscribers is more than enough para ma-meet yun. Pero kung titignan nyo yung watch hours ko, itong watch hours ko, specifically itong pink area na to, napakababa to achieve yung goal na yun, which is 4,000 hours. So, sabihin natin milya-milya pa ang layo ko. So, parang muna, siguro ang gagamitin ko lang ngayon is to boost yung muna yung subscriber count ko sa sobrang dami siguro, tsaka na natin siya sabihin na natin iabot. And probably palagay ko hindi maabot ang 4,000 watch hours kasi although nabuboost ni Google yung subscriber count ko, it's up to the users or subscribers na i-watch yun. At umabot sila ng 4,000 watch hours. Now, regarding naman sa public short views, I don't think na ma-achieve ko to kasi ang nire-require nila is 10 million na short views and na 10,881, wala pang 1,000 yung sa akin. But anyway, that's okay. Either one of those naman 4,000 watch hours or 10 million views. Mabago-bago naman ng standard si Google, si YouTube Nung dati 500 subscribers lang Pero one thing na na-notice ko, alam ko nagkaroon ng announcement dati na ang YouTube is nire-require na lang nila is 500 subscribers Pero ewan ko, bakit 1,000 pa rin. Anyway, it doesn't matter. Ang goal ko naman is 20,000 subscribers
So, yun, so far, I'm pretty happy sa results and I'm still considering na baka ipagpatuloy ko to as soon as nakaluwag ako. Also, one more thing, since wala na ako masyadong problema regarding sa updating or sa, mostly kasi yung internet time ko ngayon is occupied ng, ng pagbabackup ng aking videos na ginawa ng huli kong sakay. Since tapos na ako sa isa kong video platform na upgrade, baka probably I'll be making new videos naman at i-publish ko do sa other channel ko, do sa isang gaming channel ko, which aminado ko I haven't been tending to it later on. So maybe because nahihirapan pa ako kasi or fully occupied pa ako yung oras ko. And also, ano pa ba? I guess wala na siguro. Yun na lang muna. Siguro i-include ko na lang sa next journal diary session ko. Kung may mga nakalimutan man ako. So anyway, before I end my journal entry, so kung nagustuhan nyo yung aking vlog journal session right now, you can click on the like and subscribe button and hit that bell notification button. So again, this is Operator 60. Have a great day everyone and see you on my next vlog journal diary sessions. So bye-bye for now.